verse 69. Now Peter sat outside in the courtyard, and a servant girl came to him, saying, "You also were with Jesus of Galilee." But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying." And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, "This fellow also was with Jesus of Nazareth." But again he denied with an oath, "I do not know the man." And a little later, those who stood by came up and said to Peter, "Surely you also are one of them, for your speech betrays you." Then he began to curse and swear, saying, "I do not know the man." Immediately a rooster crowed. And Peter remembered the word of Jesus, who had said to him, "Before the roosters crows, you will deny me 3 times." So he went out and wept bitterly. So si Pedro na nagpapahayag at ramdam ang kanyang pananampalataya at pagmamahal kay Kristo ng 3 taon, siya ay nakatanggap ng walang hanggang awa, pagmamahal at isang kaibigan ni Jesus. Ngunit siya ay tumanggi kay Jesus ng 3 beses. Binalaan siya tungkol dito. Ngunit ang kayabangan niya, sabi niya, kahit lahat ay tatalikod, hindi niya ito magagawa. 2 babae, hindi na naman siya tinakot. Sapat na para ibaba ang kanyang pananampalataya. Tinuturuan tayo na si Pedro ang taong may dakilang pananampalataya sa Diyos ay tao lamang. Binalaan sila ni Jesus to watch and pray sa Gethsemane, ngunit tinamad sila manalangin at nakatulog. Dumistansya siya kay Jesus sa bakuran ng pinakapunong pare. Doon siya umupo kasama ang mga tanod na hindi naman mananampalataya. Humihina ang kanyang pananampalataya. Sumumpa na di niya kilala si Jesus at 3 beses niya na sinabi na hindi niya kilala. Mga kapatid, hindi ito biglaan. Nangyari na humina ang pananampalataya niya. Kung humina man ang ating pananampalataya, nag-umpisa ito sa pribadong buhay natin, bago itong ilantad sa publiko. Ang resulta ng kasalanan niya, kalungkutan. Para maiwasan ito, nanatiling tayo malapit sa Diyos. Ang nanampalataya sa Diyos, pag nagkasala, ay tatayo at muli nagsisi at humingi ng tawad. Bantayan natin ang ating sarili at mag-ingat, baka tayo ay mahulog sa kasalanan. Huwag natin kalimutan na ang una nating pag-ibig, ang ating Panginoon, na ang tagapagligtas ni Pedro ay buhay. Sabi nga sa Lamentation, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos.